Ipinagdiwang ngayong Hunyo ang ika-127 taon ng kalayaan ng Pilipinas. Kalayaang ating tinatamasa na ipinaglaban ng mga magigiting na bayani. Pero ang kasarinlan ng ating bayan, hinahamon muli ng mga dayuhan na pilit na naghihimasok sa ating karagatan. Unang linggo ng Hunyo, bago ang Independence Day, isinama ng Armed Forces of the Philippines ang PTV News at iba pang mga mamahayag, pati ng ilang opisyal sa Maritime Patrol sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea na tinatawag ding Spratly. As we have been showing for the past few years, itong ating transparency initiative, and ito is a very good example of that, na makita talaga natin itong situation in the area. So this is both operational as well as symbolic. Mayroong 9 na okupadong features ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, mayroong mga istruktura na pagmamay-ari ng bansa na binabantayan ng mga sundalong Pinoy habang may ilan na kasama ang Philippine Coast Guard. Ilan sa mga ito ay inikot sa halos isang linggong maritime patrol. Sakay ng C-130 plane ng Philippine Air Force, unang pinuntahan ang Pag-asa Island na pinakamalaking okupadong feature ng Pilipinas sa WPS. Ito rin ang nag-iisang barangay ng munisipalidad ng Kalayaan, Palawan, at may mga sibilyang Pinoy na nakatira. Tapos na ang konstruksyon at extension ng runway sa isla. Kaya naman mas madali na ang paglapag ng mga cargo plane ng militar gaya ng C-130 at C-295. Makukumpleto na rin ang itinayong hangar sa Pag-asa Island, pati na ang control tower para sa air operations ng isla. Target na tapusin ang iba pang military facility ngayong taon sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 3. Ito'y sa kabila ng tila nagmamatsyag at iligal na pananatili ng mga barko ng China sa paligid ng Pag-asa Island. Kabilang ang Chinese Maritime Militia, mga barko ng China Coast Guard, pati na ang kanilang warship. So we'd like to really look at the future of Pag-asa Island, and hopefully, baka in the near future, this can also be a tourist spot, no? So itong ating runway can also be used for civilian aircrafts na rin. So tuloy-tuloy pa rin yung mga programa natin, not just for the Armed Forces of the Philippines, but for the whole island. So ang tinitingnan natin dito are multi-role facilities, no? Mula naman sa Pag-asa Island, tinawid namin ang matataas na alon sakay ng rubber boat. Ito'y para sumakay sa BRP Andres Bonifacio sa pagpapatuloy ng MARPAT. Sunod naming narating ang Parola Island. Katabi lamang nito ang Pugad Island. Okupado naman ito ng Vietnam. May magkakaibang istorya kung paano nakuha noon ng Vietnam sa Pilipinas ang Pugad. Pero sa ngayon, walang tensyon sa magkalapit na isla, kahit magkaiba ng pananaw sa teritoryo. Katunayan, nagkakaroon pa ng Navy-to-Navy activity sa mga tropa ng Pilipinas at Vietnam sa Parola at Pugad, kabilang na ang friendly games at cultural shows. Very important po yung cooperation natin especially with our mine-like nations, allied nations, and especially yung mga neighbors po natin dito sa West Philippine Sea, and pwede po mag-exist without any tension or any other violence. Sa pagpapatuloy ng Maritime Patrol, sunod naman naming pinuntahan ang Likas Island. At dahil hindi nakakadaong ang mga barko, kinakailangan naming muli na harapin ang matataas sa alon sa isang ship-to-shore operation. Sakay nga tayo ng isang rubber boat at tayo ay papunta sa Likas Island bilang bahagi na nagpapatuloy na Maritime Patrol ng Armed Forces of the Philippines sa Kalayaan Island po. So ito nga yung isa sa mga personal na nararanasan ng ating mga tropa kapag sila nagsasagawa ng resupply mission dito nga sa West Philippine Sea, at kasama ang ilang membro ng mamahayag ay atin din ito nga naranasan. Kung makikita nyo nga, ako yung basang-basa dahil napakataas ng alon kanina habang pumabiyahe itong rubber boat na ating sinasakyan. And then Likas, thank you for your cooperation. This is BRP Andres Bonifacio PS17. Thank you. Roger, PS17, this is NM Likas. Thank you.
Ngayon nga, nakarating na tayo dito sa Likas Island sa West Philippine Sea, isa sa mga okupantong pictures ng Pilipinas. Tayo nga ay sinakay ng ating mga tropa sa Navy at Marines ng rubber boat mula doon sa PRP Andres Bonifacio. Tumain, nagpapatuloy pa rin yung maritime patrol ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea at makakausap natin yung ilan sa mga tropang Pilipino na naka-istasyon dito. Hango sa pangalan nito, talagang likas ang ganda ng isla. Ikalawa ang Likas Island sa pinakamalaki na okupadong feature ng Pilipinas sa West Philippine Sea na may lawak na 18 ektarya. Kahit saan ka tumingin, malaparaiso at payapa ang karagatan na pwedeng may halintulad sa mga sikat na beach na dinarayo ng turista. Pero para sa mga sundalong na dedestino rito, hindi bakasyon ang kanilang pinunta. Bit-bit nila ang misyon para protektahan ang ating karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. Mahirap para sa isang sundalo ang malayo sa pamilya na bahagi ng kanilang tungkulin at iba pang pagsasakripisyo kung ikaw ay nasa pinakamalayong isla para protektahan ang soberanya ng bansa. Ito ang hinaharap ng mga sundalong nakadeploy sa Likas Island at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Isa na rito si Technical Sergeant Nino Calbog. Tubong Iloilo at ama rin siya sa 2 anak na edad 11 at 12 anyos. Sinasabi ko palagi sa kanila is para sa kanila tinatrabaho ko bilang sundalo, palayo sa pamilya. So, meron nandyan man din si Mrs. ko kung support at kaalalay na napaliwanag man din ang maganda sa kanila. Si tatay ganito, maglayo. Uwi naman mga after 3 months, 4 months. Sa kabila ng mga pagsubok, kasama ang iba pang mga sundalo, handa silang protektahan ng WPS hanggang sa kahuli-hulian. Dito yung buhay namin, okay man din. Masaya man din kami dito. Pagdating naman doon sa ating sitwasyon, sa isip natin, okay na kami dito. Pero hindi rin kami panindihan. Anong mamatay dahil sa'yo sa class natin. Hindi basa-basa ang training ng mga sundalong nakadeploy sa West Philippine Sea. Kalaban din ng isolation, kaya't sumasailalim sila sa psychological debriefing. Siyempre, part naman ng trabaho yan, no, ng sundalo na ang isolation. But tulad nga na sabi ko, our troops here are highly trained, ang mga yan, and well motivated to do that kind of job. May internet connection sa Likas para may libangan ng mga sundalo. Kasama rin nila sa araw-araw ang mga alagang hayop. May manok, kambing, mayroon ding aso't pusa. Mayroon na ring desalination system para may malinis sa tubig mula sa dagat. Regular naman ang rotation and resupply or remissions ng AFP sa lahat ng 9 na okupadong features ng Pilipinas para maibigay ang sapat na pangailangan ng mga sundalo. Kahit po madami pa silang supplies na nasa mga isla, in-ensure namin na merong regular na ikakandak po na RORE hanggat kaya po ng ating weather conditions. Sinasagad. Kung maihahambing ang mga military structures na okupado ng ibang bansa, hindi hamak na mas develop sa kanila kumpara sa mga islang hawak ng Pilipinas. Kaya kasama rin ito sa pinagtutuunan ng nagpapatuloy na modernisasyon ng AFP. May mga nasa pipeline for enhancing this patrol base. Nasa pipeline na natin yan to enhance, especially sa sustainment and habitability ng ating patrol base. Narating din ng Marpat ang Kota Island. Pero pagsapit malapit sa Panata Island, may sumulpot na isang barkong pandigma ng China. Natukoy ito bilang isang Manshan Jiangkai II class frigate na may bow number 525 na niradyuhan ng BRP Andres Bonifacio. Iginiit sa radio challenge ang iligal na pagpasok ng warship ng China sa 12 nautical miles territorial sea ng Panata na isang high tide elevation, sakop ng munisipalidad ng Kalayaan, Palawan.
You are state party of UNCLOS. You are endangering the relationship of our country. Leave immediately. Over. And after our challenger, they counter-challenge. And we also have our counter-challenge to the specific radio communication. Then the PLA Navy stayed away from our vessel, sir. Kaya naman kahit mas marami ng modernong barko ang Philippine Navy, dito makikita na kaya pa ring makipagsabayan ng BRP Andres Bonifacio sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Dati itong US Coast Guard ship noon pang 1960s. Pero base nga sa bayani, kung kanino ipinangalan ng barko, maituturing pa rin itong supremo ng karagatan. We have modern ships. I agree that this BRP Andres Bonifacio has a more sabi natin hindi masyadong modern actually in terms of capabilities, but we do what we can. So kung para ma-establish lang yung presence natin kung saan tayo pinapa-mission ng ating headquarters. Importante na maikutan natin ang mga isla because this is how we establish our naval presence. Pinatunayan na sa kasaysayan na ang mga Pilipino maninindigan para sa kalayaan at nananaig dito ang pagkakaisa. Sa laban ngayon para sa karagatan, hindi lang kalayaan ang nakataya, kundi ang ating kinabukasan. West Philippine Sea, ating ito! Patrick De Jesus, on assignment.